Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa buong Pilipinas, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang Module 2 Aralin 1 na ito ay tungkol sa hamong pangkapaligiran. Ang tatalakayin natin ngayon sa Aralin 1 ay ang tungkol sa konteksto ng suliraning pangkapaligiran. Sa inyong nakikita sa ating larawan na makikita sa screen, nakikita ninyo ang iba't ibang suliraning pangkapaligiran sa ating lipunan. Handa ka na bang makinig? Okay, naway meron kayong matutunan sa ating aralin ngayon. Okay, base sa ating natutunan noong nakaraang leksyon, ang kultura ang sumasalamin sa pagkatao ng mga bumubuo sa isang lipunan. Ito ay binubuo ng mga elemento tulad ng paniniwala, pagpapahalaga, norms at simbolo. Okay, bago natin umpisahan ang ating talakayan ngayon, sandaling isipin muna natin ang sitwasyon na makikita sa screen. Okay? So ano bang aksyon ang pwede mong gawin? Ipagpalagay na lang natin na ikaw ay nakatira sa Barangay Soriano. Ito ay isang isla na kadalasang nakararanas ng malakas na bagyo. Isipin ang hakbang na dapat gawin ng tauhan na naitalaga sa iyo sa sumusunod na pagkakataon. Bago ang bagyo, pagtama ng bagyo, pagkatapos ng bagyo. Ikaw ay maaaring may talaga bilang government official, pangkaraniwang mamamayan, miyembro ng isang non-government. Okay, sa aksyon na iyong gagawin, ating iproseso ang mga tanong na ito. Sa iyong palagay, tama ba ang iyong ginawang aksyon sa naganap na kalamidad? Bakit? Pangalawa, bakit may mga pagkakataon na malaki ang pinsalang dulot ng mga kalamidad sa buhay at ari-arian? Pangatlo, paano magiging handa ang isang lugar sa pagharap sa mga kalamidad? Okay, so ang mga prosesong tanong na yan ay masasagot natin pagkatapos ang ating araling ito. Sa kasalukuyan, malaki ang suliranin at hamong hinaharap ng ating bansa dahil sa pang-aabuso at pagpapabaya ng tao sa kalikasan. Ang kapabayang ito ay nagpalala sa mga natural na kaganapan tulad ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo, pagguho ng lupa at malawakang pagbaha. Sa huli, ang mga mamamayang umaasa sa kalikasan para mabuhay ang siya ring nakararanas ng hindi mabuting epekto sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Ano pa ang pinakapangunahing suliranin ng ating lipunan? Okay, tama ang nakikita nyo sa screen, ang suliranin sa solid waste. Ano ba itong solid waste? Ito ay tumutukoy sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal na establishmento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakalalason, according yan sa Official Gazette taong 2000. Gaano ba kalaki ang suliranin sa solid waste? Titingnan natin. Ayon sa pag-aaral ni Olivera at mga kasamahan niya, ang Pilipinas ay nakalika ng 39,422 tonelada ng basura kada araw noong taong 2015. At isinaad ng kanilang pag-aaral na halos 25% ng mga basura ng Pilipinas ay nanggagaling sa Metro Manila, kung saan ang isang tao ay nakalikha ng 0.7 kilong basura araw-araw. Mas mataas ito ng 130% kaysa world average, according sa National Solid Waste Management ng taong 2016. Sa inyong nakikita sa screen, makikita ninyo ang bahagdan ng pinanggalingan ng solid waste according sa National Solid Waste Management Status Report ng taong 2015. Okay, sa inyo nakikita, sa residential, ang bahagdan ay 56.7. Diyan nanggagaling ang pinakamalaking basura sa buong Pilipinas.
Samantalang sa commercial naman ay 18.3%. Like sa market at other commercial na establishment. Ang institutional naman at industrial ay makikita natin na medyo maliit lang. Sa chart naman ito, makikita ninyo ang bahagdan ng pinanggalingan ng solid waste na kung anong klaseng basura meron ang Pilipinas, kagaya ng biodegradable, recyclable, residual, and special. So sa nakikita ninyo sa screen, ang pinakamalaking bahagdan ng basura ay nasa biodegradable. Kagaya ng paper and cardboard, mayroon itong 70% na bahagdan. Ang plastic naman ay 10.55%. Ang metals ay 4.22%. Ang glass ay 2.34%. At ang textile ay 1.61%. At ang leather naman at rubber ay may 0.37%. Ano ba ang mga dahilan ng suliranin sa solid waste? O tatalakayin natin yan isa-isa. Una ay ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kung ang lahat ng tao sa Pilipinas ay hindi disiplinado sa pagtatapon ng basura, of course, lalaki at dadami talaga ang mga basura sa kapaligiran. Pangalawa, pagtatapon sa estero, ilog at kalsada. Kung patuloy tayo magtatapon sa estero, ilog at kalsada, of course, magkakaroon ng problema ang ating kalikasan. Babaha ng babaha kapag malakas ang ulan. Pangatlo, pagsusunog ng basura. Bakit problema ang pagsusunog ng basura? Dahil ito ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming carbon dioxide ang ating kapaligiran. At ito ang naging sanhi ng pagkakaroon ng mainit na klima. Panglima, kawalan ng waste segregation. Kung ang tao ay hindi marunong mag-segregate ng kanilang basura, dadami ang ating suliranin dito sa mga basura. At ang panglima ay ang katas ng basura sa mga dump site. Ito ay naging dahilan ng pagdami ng sakit sa ating kapaligiran dahil marami mga langaw ang dumadapo dito. Dahil ito ay mabaho, ang katas ng basura galing sa dump site ay mabaho. At ang panghuli, ang pagtatapo ng e-waste. Ano ba ang e-waste? Ito yung mga electronic na mga basura, no? Like sirang computer, sirang battery, o anumang electronic gadget na itinatapong lang kahit saan. Pero may mga hakbang hinggil sa suliranin sa solid waste. Kagaya na lamang ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at ang pagtatayo ng mga Materials Recovery Facility o itong tinatawag na MRF. At nandyan din ang iba't ibang NGOs na tumutulong para masolusyonan ang problemang ito, kagaya ng Mother Earth Foundation, Clean and Green Foundation, Bantay Kalikasan at Greenpeace. Okay, titingnan natin ang mga best practices ng different places sa buong Pilipinas, kagaya ng Barangay Santo Tomas sa Davao del Norte. Ang kanilang mga ginagawa doon para masolusyonan ang solid waste ay no segregation, no collection. So kung mga bahay-bahay ay hindi marunong mag-segregate, ang barangay ay hindi nila kukolektahin ang mga basura. Pangalawa, no orientation and implementation of ecological solid waste management, no issuance of municipal permits. So ang lahat ng mga negosyante, kung hindi sila sasali sa orientation tungkol sa ecological solid waste management, hindi sila bibigyan ng municipal permits. At ang panghuli ay municipal-wide composting and livelihood projects. How about ang Bago City, Negros Occidental? Okay, ang kanilang best practice is Takakura Market Waste Composting. At ang Barangay Bagong Buhay naman ng Project 4 Quezon City, garbage is equivalent to points. Siguro nagbibigay sila ng mga pabuya kung ang kanilang garbage ay na-segregate ng maayos. How about ang Teresa Rizal? Nagkakaroon din sila ng Residual Waste Management Program. At ang Quezon City naman, mayroon silang best practice na pioneering LGU in dump site conversion with methane recovery for power generation.
Okay, tapos na nating talakayin ang araling ito. Magkakaroon tayo ng activity. Ito ay tinatawag na skit. Okay, bubuo tayo ng 4 na pangkat. At ang 4 na pangkat ay magpapakita ng maikling skit o situation na nagpapakita ng kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Okay, group 1 ay sa tahanan, group 2 sa paaralan, group 3 sa barangay, at ang group 4 sa pampublikong lugar. So, ang gawain ay bibigyan ng marka batay sa sumusunod na rubric. Okay, 10 points for cooperation. Okay, 5 points for kaangkupan sa paksa. At 5 points para sa impact. At may kabuuan itong 20 points. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa gawain ito. At para naman sa gawain ikalawa, ito ay iyong ipapasa bukas. Ito ay ang pagbuo ng resolusyon. Okay, ang bawat mag-aaral ay bubuo ng mga resolusyon hinggil sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang resolusyon ay bibigyan ng marka batay sa sumusunod na rubric. Okay, number 1, kawastuhan may 7 points, nilalaman may 6 points, organisasyon may 4 na points, at pagkamalikain may 3 points. At sa kabuuhan ay 20 points. Ipapasa nyo ito bukas. Now, tapos na nating pag-aralan ang ating talakayan, pero bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Bakit ba mahalaga ang partisipasyon ng iba't ibang sektor sa mga programa para sa solid waste management? Pangalawa, bilang mag-aaral, paano ka makatutulong upang mabawasan ang suliranin sa solid waste? Okay, yan ang ating dapat isapuhay at isapuso. Na bilang isang mag-aaral, mahalagang makibahagi tayo para mabawasan ang suliranin sa solid waste. Ang lahat ng basura meron ka, dapat maging responsable ka. Itapon ito sa tamang lagayan at isegregate ito bago itapon. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapatupad ng batas at pagbabago ng pag-uugali ng mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Nangangailangan pa ng mas malawak na suporta at pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang tuluyang mabigyan ng solusyon ang suliraning ito. Dahil ang patuloy na paglala nito, lalong magpapabigat sa iba pang suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway kayong may natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito ang inyong guro na si Ginang Remelin Labadan at nagsasabing paalam!